Oh, mahirap tong Title 7 nyo. Hinga-hinga kayo. At least nabuhay na kayo doon sa Title 6. Title 6. Okay na? Move on tayo to 3. Again, crimes committed by public officers. Dami nito. Crimes committed by public officers. Okay? Now, everyone, hindi po biktima yung public officer dito. Rather, he is the offender. Let us make it clear first. Ibig sabihin, he uses, pwede rin pong employee, he uses his public position as an advantage to the commission of the crime. Kung naalala nyo muna, may kailangan muna tayo lundagan sa Article 14, paragraph 1 nyo. Yan yung ginagamit ditong aggravating na inherent. That advantage be taken by the offender of his public position. Kunin muna natin to. Dito siya nagkaroon ng advantage by reason of his position. Oh, madalas tawag yung position-based to. Hindi niya makukumit yung crime kung hindi dahil sa kanyang position. So, napaka-inherent ng advantage be taken dito. Nagkaroon na siya ng advantage for the reason na meron siyang position. So, sa an example, if you will go with Article 217 muna, para maintindihan niyo muna. Ito yung common alam ng mga krimen. Tinatawag yung crime ng malversation. So, bakit ka makakumit ng malversation? What's the reason? Entrusted ka ng public fund or property by reason of your position. Hindi naman makukumit yan ng mga private individual talaga. Nakuha ba muna? So, inherent dito yung tinatawag yung position. Another one, may mga tao lang naman makakakumit ng crime, hindi lang dahil sa reason ng position. Ano ba ginagawa sa position? Meron din niyang performance. Baka ano nang iniisip niyo sa position, ha? Importante yung position, pero mas importante rin yung performance. Di ba, Balutad? Rugi ba? Yung utak mo, linisin mo. Kailangan mag-perform. Kailangan din yung word yung nagkakaroon ng function. Pag nag-perform sila ng kanilang public position, syempre yung position di naman na, hindi mo gumagalaw, kailangan may performance talaga. May public function talaga na ginagawa. So madalas, nagiging offender sila kasi madalas abusado sila. Dito na papasok yung tatlong word nyo. Malfeasance, misfeasance, tsaka yung inyong lalagyan ko mo ng barrier to everyone. You listen very carefully. Pakiusap. Huwag niyong gagamitin dito sa CLJ to, ha? Pag tinanong kayo what crime is committed, because malfeasance, misfeasance, and non-feasance is not a crime. This is violation of ethical standards. Doon yung gamitin sa crime to. Tuturo ni Ma'am Ross yan, sa ethics sa ano yan. Doon yan na topic. Anyways, we can get first sa definition muna. Pag malfeasance nyo is just simply word abuse of authority. Again, the simplest definition para maintindihan is abuse of authority. Abuse of authority. Or tinatawag niyong performance of an act which not ought to be done. Yun yung makikita niyo sa libro ni Reyes. Performance of an act which not ought to be done. Ayan. Ngayon, may nakikita akong tanong minsan sa CLJ na ito yung definition na kinukuha. Tapos tatanungin ka doon kung malfeasance, misfeasance, non-feasance. Pero madalas sa ethics, lalo dati sa amin noon, yung mga panahon ng sulungan examiner,
Parang ganito ba yan? Example, may pulis. Nakita niya yung mga sidewalk vendor. Ang ginawa ng pulis, pinagsisipa niya yung mga paninda. Ayun yung application nyo doon. Malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Papalisin niya yung mga sidewalk vendor, bawal naman talaga. Pero yung ginawa niya, pinagsisisipa niya. That's malfeasance. Hindi pwede yun. Nakuha ba muna? Ngayon, delikado po. Sinasabi ko may barrier to. Makinig kayo maigi, ha? Pag nasa leya nyo, mag-iiba na naman yung term. Kasi may mga NAPOLCOM offenses tayo na listahan. Pag yung malfeasance nyo, that will be a gross irregularity in the performance of duty. Nakuha nyo na naman. Iba-iba yung gamit nyo ng term, ha? Pag sa crime, welcome. Gamit tayong tatlo na to. Sa CLJ, pag crime tinanong, crime yung isagot nyo. Hindi man to crime dyan, eh. Wala kayong makikita nyan dyan. Pag nandun kayo sa leya, nag-iiba na naman yung term. Nagiging irregularities of duties, neglect of duty. Iba na yung term doon, ha? Anyways, introduce ko muna. Next one is misfeasance. Simple lang to. Yung mga palatandaan natin, huwag yung kalimutan, sinabi ko na to. This is the word improper. Improper performance of an act. Example, ng aresto, tama naman yung pang-aresto. Ang problema, hindi binasahan ng Miranda Doctrine. Improper performance of act. Hindi ka sumunod sa SOP. Ayan, improper performance of an act. Madalas, violation ng mga standard procedures. Ayan, ng aresto, hindi binasa yung Miranda Doctrine, hindi binasa yung Anti-Torture Act nyo, hindi binasa yung body-worn camera, improper performance of an act na yun. Next one, of course, is nonfeasance. Pag none, common na to. Wala kang ginawa, ibig sabihin there is a failure. Failure to perform an act. Tingnan niyo yung mga word. Kaya nga sabi sa inyo, importante yung word na performance dito. Tingnan niyo, lahat sila merong word na, diba? Hindi lang position yung mahalaga, voluntat, diba? Pati yung performance. Diba? Okay? Nakuha ba mo na? So therefore, ito yung gusto ko ipakita sa inyo kasi pag nagsabi ng performance, pwede magkaroon ng tatlo na to. Pwede magkaroon ng abuse, improper, pwede rin magkaroon ng failure. Magigets nyo ba muna? Pero hindi pa yun yung crime. Iba kasi yung act na ipapanish siya sa crime. Ngayon, delikado to. Kailangan ko pang introduce sa inyo. Kakaiba to mga public officers o employee nyo pag naging offender to mga to. At alam na natin, no nakaraan, dinaanan na natin ang dinaanan to, dinefine na natin what is a public officer. What is important there is any public officer na to, na ano ulit? Appointed, like the police officers, or pwede rin pong elected, like yung mga binoboto nyo. Anong ginagawa dapat nito? Kaya papasok yung word nyo rito. Dapat ang function nila nasa government. Government function. Yun yung performance nila. Government function. Now, yung delikado rito, because this is a government function, and a government symbolizes the public trust. Public trust. Ay para sa sambayan ng Pilipino yung ginagawa nilang function nila. Service lang dapat sila sa atin, tutusin. Servants pa. Yung servisyo nila, yung function nila, para sa sambayan ng Pilipino lang. Ngayon, kaya naging delikado to because of the nature ng pagiging public officer. Papasok dito yung karakter ng pagpapail nyo ng kaso na kakaiba. Na lahat na nag-handle basta Title 7 is the court yung tinatawag na Sandigan Bayan. Kakaiba to. Hindi to katulad ng mga ibang crime nyo. Sandigan Bayan to lahat. Yung Sandigan Bayan nyo, they were holding the crimes that are relative to public position na tinatawag nyo. Mga tinatawag nating service-connected crimes. Huwag kalimutan, ha? It's the term. Service-connected crimes. Ito yung tinatawag madalas sa Title 7. Mga crimes committed by public officers are service-connected crimes.
Sino ba pwedeng kunin ng Sandigan Bayan nyo? We have plunder. Natan nyo muna to, ha? RA 7080. Yung plunder law nyo. Ako, tinanong to way back 2016, 2017, and 2018. Yung case ni Napolis dati tinatanong nun ni Atty. Gabaw. Sa CDA yung alam tinatanong. Magkano ang amount para maging 7080? Aggregate amount of 50 million and above. And above, ha? Hindi 50 million above. Aggregate. Pinagsama-sama. Ano pa? Violation of 3019. The anti-graft and corrupt practices. Nako, ito ang problema natin. Automatic yan pag may kaso ka revised penal code. And, kasama na dyan yan. Automatic may 3019. May anti-graft and corrupt practices act na. What else? Yung violation ng ethical standard natin, 6713. Sila rin na naghahawak niyan. Sandigan Bayan. What else? Itong mga to. Na public officer. Na SG27. Everyone, makinig muna. Daday ba konti? Mabigat tong SG27 nyo. Or what we call the salary grade. Salary grade. SG27. Pag sinabi nyong SG27 po, this is position. Hindi yan sahod. Position. Kanina pa tayo nag-uusap ng position. Tingnan nyo, relative talaga. Position. Pag sinabi nyo SG27, somehow para mga supervisory na. Kung i-compare natin sa PNP, dapat ang rango nito mga to is this one. Full-fledged kernel. Yung tatlong kalabasan. SG27. Pero nakita ko ngayon, gumagalaw yung tranche. Kita ko SG26 na lang eh. Tingnan, search natin ngayon. Nag-iiba si level nito taon-taon eh. Nalaya ha? Para maintindihan nyo to, mabigat to eh, hindi to basta-basta. Wala rito. Kasi ba po? Hindi makita, labo. Anyways, okay naman yan. Doon na lang, pagsalihan nyo. Ayan ako muna ngayon. May mga SG27 kayo, full-fledged kernel yung mga yan. O, sino example niya? Sino full-fledged kernel dito sa lugar natin, sa Rizal? Provincial Director ng ano? PNP. Si PD nyo, SG27 yan. Pag nag-commit ng crime, automatic yan. Sandigan Bayan na yan. Ataas, lahat yan. Sino ba SG27 nyo rito? Sa tingin nyo, mga public officers nyo? Yung mga pinaka-head ng mga principal ng mga schools. Pero kayo tinatawag yan, yung pinaka-supervisors ng mga principal. Para provincial principal siya. Parang alam mo, Sulesa, ano ba sa mama mo? Teacher? Teacher sa mama mo? Tita mo. Ayan lang. Tita mo ano? Principal? Kaya. Anong SG niya na? Sinabi sa'yo? Hindi. Meron pa yan. Sa mga firemen nyo, ganun din yan. Pag provincial director na yan, kahit lieutenant colonel yan, Sandigan Bayan pa rin yan. Iba to tinatawag, hindi to sahod ha. Salary grade is position. Para maintindihan nyo. Sample, pag pumasok ko sa PNP, yung patrolman, SG10. Pero ngayon, alam ko SG12 na yan, binago na rin eh. So, ayan nyo, doon muna kayo sa luma.
SG10 yan pag pumasok yan. PDEA, pag pumasok ka nung SG, 11. Mas mataas yung position nila sa gobyerno. Nagigits nyo ba muna? Pag nagsundalo ka, like private muna, SG9 lang yun. Mas mababa yung kaysa sa patrolman. Mas mataas yung patrolman nyo. Pag nag-NBI kayo, SG16 kaagad yun, yung agent nun. Pag nag-probation officer din kayo, SG16 din yun. Yung PPO-1 nyo. Oo, may kanya-kanya salary grade yan. Doon nalalaman yung position level mo sa gobyerno. Example, hepe ka ng mga prosecutor dito. Alam ko to si Fiscal Nohara, SG29. Ang katumbas niya sa PNP, 2-star general. Oo, ganun yung basehan yan. Dapat nga doon nag-uusap yung mga yun eh. Makikita nyo sa payslip yan pag nag-push kayo. Kung anong salary grade mo na. Position level yung tawag dyan. Ngayon, ang pwede lang kunin ng inyong Sandigan Bayan talaga, basta kahit anong crime na makuwinti niya, basta SG27 siya, automatic yan. Sandigan Bayan na yan. Clear mo na dito. Ngayon, pasok pa tayo rito. Title 7. So again, ano mga importante word nyo? Position base, performance, tsaka yung tinatawag nating function. Clear muna tayo. Position, performance, function. Okay. May makikita kayo kagad dyan, starting from 204, Maringson. Knowingly rendering unjust judgment. Knowingly. What else? What else? Knowingly rendering unjust judgment. Knowingly, 204, Apo. rendering unjust judgment. What else? So 5, judgment rendered through negligence. Next one is judgment rendered through negligence. Then, sige, diretso lang. Interlocutory order Judgment rendered through negligence. Then yung sa interlocutory order. O 6 is rendering unjust interlocutory order. No? 7 mo? malicious delay in the administration of justice. Rendering unjust interlocutory order. Malicious delay. Malicious delay in the administration of justice. Haba ng mga crime, no? Ang arte. Kung papansinin nyo tong 4 na crime na to, this is generally a position-based crime. Sinong position lang yung pwede mag-commit niyan? Common sense to, tingnan nga natin. Voluntad, sino lang mag-commit niyan? Sino ba nag-render ng judgment? Ha? Oo nga, public officer employee, malawak na yun. Any appointed elected eh. Sino to be specific? Ako naman. Okay. Judges lang to. Sila lang yung pwede mag-commit ng crime niyan. Only the judges. O tingnan nyo, naka-position base. Kaya sabi sa inyo, siniset up ko kayo, yung muna tingnan nyo eh. First against public, first committed by public officer, yung position lalo. Judges lang yan. Hindi yan pwede makomit ng ibang public officer. So therefore, position ng judge, ang performance or function niya lang, mag-render ng judgment, tsaka magproseso ng justice talaga. Yun yung mismo trabaho ni judge nyo. Magdaday ba konti ha? May hirapan kayo ha? Judgment, and this one. Yung judgment, okay na kayo eh. Tututusin. May mga ganito tayong judge, minsan walang iya. They rendering judgment unjustly. Minsan din talaga through negligence. Ngayon, pag nag-judgment yan, yung judge nyo, nag-exercise ng jurisdiction yan in a court, minsan talaga may nagagawa silang ganito. Paano gagawin nyo ngayon? Anong remedy available nyo?
Eh, wala, judge yun, sir. Hindi ko kaya labanan yun. Ano, mag-a-appeal? Ano remedy available nyo? Naku, lumalabas sa board exam to. Ayan na. Certiorari. This is the remedy available. Sa ambassador, certiorari. Wala yan. Pero naman, certiorari. Certiorari daw. Yung shoshe. Certiorari. Makikita nyo to, malayo to. Nagtataka nga ako kay Atty. Gabaw, ba't tinatanong to eh? Yung word nyo, certiorari. Diyos ko, may encounter ba kayo intercollege nyo? Wala. Ang layo ng aral nito, makikita nyo to sa rule 45 tsaka 65 ng rules of court. Ang layo po tayo, hindi na pang krim yan. Ang inaaral nyo lang, krim pro. Rule 110 hanggang 127. Then evidence, rule 128 hanggang 133 lang. Tinanggal yung 134 sa bagong. Yun lang inaaral nyo. Anong alam nyo dyan? Patay. Nakita mo? Daanan natin. Mamaya maglikot si Atty. Gabaw. Ako sinasabi ko sa inyo, tagal na tinatanong ito ni Atty. Gabaw. Certiorari na ito. 45. Anong title? Certiorari to? Ayan. Yung 45, matapag-tapag to. Rekta to ng Supreme Court. How about 65? Prohibition, mandamo, certiorari to? Saan? Oo nga. Saan pwedeng gawin? CA? Kung saan na lang. Oo, kahit saan court na yon. Yung 45 yung pinamatapang dyan, direkta agad ng Supreme Court. Hindi na gumagawa niyan. Yung mga lawyer na may bayag lang gumagawa niyan. Katulad nung din namin sa TCC, si Dean Moya. Ngayon, matigas yun. Kilala yun sa Pilipinas. Pag galit yun sa judge, puta, walang pakialam yun. Si certiorari ganun. Tartado yung judge eh. Awayin niya. Tangina, bihira yung gumagawa ng ganun, awayin mo yung judge. Ba't mo awayin? Yun yung tanong. Balik, punta kayo ng Constitution para makita nyo naman. Article 8. Judiciary. Punta mo na ang Constitution. Judicial, yes. Section 1. May makita dyan sa last paragraph nyo. If there is a gross ignorance of the law. Nakita nyo ba muna yung mga ganon? Or there is a gross neglect of duty. Nakita nyo yung mga ganong word? Amounting to lack or excess of jurisdiction. Nakita nyo? Alay, pakibasa nga. Ayan. Ito yung kukunin natin, praise everyone. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Alam ko malalim na ha, kaso lumabas sa board niya, wala akong magagawa. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Yan yung magic word dyan na kailangan nyo lang. Yan, mga gross neglect of duty, mga gross irregularities, maraming mga ganyan niya. Pero that will be the term natin. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So, set an example. Sisimplihan ko muna. Example, the crime was committed in Teresa. Saan dapat i-file yung kaso? Teresa dapat, right? What if the Antipolo courts take jurisdiction over the case? Alam na natin anong meron doon sa Antipolo. Lack of jurisdiction, right? Ngayon, kung continue gagawin ng Antipolo courts yun, sumusobra na siya. Inaagawan niya ng kapangyarihan yung Teresa.
bawal yung gawin ng antipolo courts natin, isi-certiorari yun. Sisimplihan ko muna, malayo ang certiorari sa appeal. Kasi ang appeal nyo, ang movement niyan, pataas. Nag-aaral lang kayo ng course sa CGS nyo. Alam ko, tinignan ko yung recorded lecture nyo, ha? Pero kayo mga ganito, simplihan ko muna. Okay muna yan. Hindi muna tayo masyado magiging technical. Okay muna yan. Ayan, meron tayong mga first level courts, second level courts, third level courts, and the fourth level court nyo, which is the higher the Supreme Court. Pag nag-appeal ka, pataas talaga yan. Pag certiorari ang movement po, pababa. What's the reason? If a file mo, rekta, pataas yan. Supreme Court, pwede niya pagalitan lahat na ng korte, nasa baba niya. Like, pwede niya pagalitan si CA. Sino pa? Si RTC. At si MTC niya. Papagalitan niya lahat ni Supreme Court. Certiorari niya. Ngayon, papagalitan niya ba ito? Ngayon, ito si CA naman, ang pwede niya lang pagalitan, ito lang, si RTC, tsaka si MTC nyo lang. Ngayon lang nasa baba niya eh. Ngayon, si RTC naman, sino lang pwede niya pagalitan? Okay, si MTC lang. Kung ganun yung movement, pababalan ng pababa. Si MTC, pwede niya ba pagalitan si prosecutor? Or si Supreme Court, pwede bang i-certiorari ang mga prosecutor? Paano kung prosecutor ang tratado like in 208 nyo? What's 208? O, see? Eh, paano pag prosecutor yung ganito, nagkaroon ng tolerance or prevarication na tinatawag? Pwede nyo bang i-certiorari ang prosecutor? The answer is no. Wala yan sa judicial department. Ang pwede na mag-certiorari, yun nasa hierarchy lang nila. Oh, tandaan nyo muna ha, balik tayo rito. So, nagse-certiorari lang po tayo pag may ganitong ginagawa. Grave abuse. At etong mga to, yan, nag-render ka ng unjust judgment. Eh, abuse of authority talaga ng judge yan. Lalo na to, through negligence. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo. O di kaya ito, familiar naman ba kayo rito sa interlocutory order? These are similar with this one. Warrants. Those are interlocutory order. Like SW. Kasi nag-issue man ng SW yan, pagkatapos magkaroon ng probable cause, hindi pa rin pwede. Ibabalik pa rin yung mga ebidensya papunta ng korte. Susuriin talaga ni judge yan, tsaka siya mag-issue ulit ng warrant of arrest pa. Tapos pagkatapos so, kukunin niya pa yung tao pag na-warrant niya na-arresto na, i-hearing niya pa yan. Kaya interlocutory. Yung interlocutory nyo is similar with judgment. Both of them are order of the court. The only difference is in interlocutory order, there is no finality. Hindi pa final. Wala pang finality yan. Lalalim ako ulit. Example nyo. Wala pang finality. Provisional dismissal. Familiar kayo sa ganun? Pag ang case is more than 6 years, it could be provisionally dismissed within 2 years. Pag ang case is less than 6 years ang penalty, pwede yan i-provisional dismissal ng 1 year. Yung mga pagitan na taon na yon, kunwari 6 years below, 1 year lang yung provisional. Doon lamatin yung finality. Pero may order na yung korte na dismissal. Sa Crime Pro nyo aralin yun. Kalma lang kayo. Provisional dismissal. Malalim eh. Naki-judge tayo eh. Next one, ito. Alam nyo naman lahat na may tinatawag tayong Speedy Trial Act. At sabi ng batas, dapat within 180 days, tapos na daw yung kaso. Okay, magpapaniwala doon. Mayroong mga ganito na binabiolate yung Speedy Trial Act nyo. Dapat yung mga delay na malicious delay, tinatawag na capricious. Ayan, or malicious delay. Halatang mga sinadya. O, sige, ang postpone ng kaso, ay, puta. Malicious delay na yan. O, alam nyo ba kaso sa Pilipinas kung gaano katagal? Kada hearing mo niyan, pag dito ka siguro sa probinsya, 6 months. Sa mga cities pala, 6 months. Pag dito sa mga provinces natin, kada 4 months may hearing ka.
Eh, nadidelay, puta kawawa ng Pilipinas. Isipin nyo, dumampay Pasko, may bagyo pa. Pakay kaso mo, mabilis ang 5 taon eh. Tagal ma-dismiss niyan. O, sino lang nagko-commit ito ulit? Judges. Alam ko, may hirap ha. Sumunod lang muna kayo. Lalalim din kayo niyan. Let's go with 208. Maring Sol? Prosecution of offenses, negligence and tolerance. Prosecution of offenses. Kaso nga lang anong ginawa niya? There is Negligence. or tolerance. Pakibasa, Sol. Any public officer or officer of the law who, in the exercise of the duties of office, shall maliciously reprehend instituting, prosecution of violation of the law, or shall tolerate the commission of offenses. O, sino pwede mag-commit nito kung titingnan niyo? Supposedly, ang pwede lang mag-institute or mag-prosecute talaga is this one. Prosecutors. Iba pa yung institution natin ng criminal action na complaint sa police. Pero generally, parang prosecutors talaga. Tinatawag din to na prevarication. Ito yung nakita kong term doon sa board exam noong 2010 yata. Prevarication. Ano ba trabaho ng prosecutor nyo? Alam mo, mag-prosecute. Ano ginagawa? To be specific, mag-conduct na ito. Or mag-conduct ng inquest proceeding or IP. PI or IP tawag natin. Ano yung PI? Preliminary investigation. Di na physical injury yan, ha? Oh. Preliminary investigation. Mabalik na rin yung PI, IP ng trabaho ni Prosec. Okay? May mga ganyang prosecutor, katulad ng nakaraan. Yung kinukwento ko sa inyo, yung sa carnapping, nalala ba? Yung may investigador na Dolendo, pina-file niya is carnapping, ayaw tanggapin ng prosecutor. Is the reason daw. Sabi daw, i-file niya daw is qualified theft, tarantadong prosecutor. Ano tang halata? There is tolerance. May kinakampihan yung may kaso ng carnapping. O, tignan nyo. Ganyan, may mga prosecutor kayong ganyan may encounter, Paano nyo lalabanan to ngayon? Ayaw mag-prosecute. Example, yung anak ni Remulla. Kilala nyo si Remulla? Ano siya ngayon? Secretary ng DOJ. O SOJ tawag nyo. Secretary of Justice. O Secretary of the Department of Justice. Ngayon, sabihin natin, si Officer Patawigan nakahuli doon sa anak ni Remulla. Illegally possessing a more than 500 grams of marijuana. Ay, pag 500 more than na yan ng marijuana, ano na yan? Life imprisonment na yan to death. Laki na yan, more than 500. 500 or more. Ngayon, kinakasuhan ni Patawig, utang ina, ayaw kasuhan dito sa sabi natin sa Antipolo City. Kasi tito-tita niya yung mga prosecutor. Ano gagawin mo kay Patawig? Dito ka pa lang, ayaw na kaagad dito sa mga city prosecutors. O, pwede pa, may remedyo kayo, angat kayo onte. Punta kayo doon sa mga provincial. And their assistance. So, doon ka magpa-PI. Paano kung kamag-anak niya rin? Nanay niya pala yung nandun. Akit ka ulit, punta ka ng Calamba. Region. Paano ngayon, tatay niya pala yung nakaupo rito? Ay, hindi pala tatay mo na. Kapatid lang, kapatid. Regional prosecutor. Ano gawin mo ngayon? Rekta ka na ng NPS? Sa Quezon City? The National Prosecution Service? Tangina, lolo niya pala yung nandun. Paano ngayon yan? Susumbong mo na kay sekretary na. Tangina, tatay niya. Si Remulla. Tapos ang karir mo ngayon. Ano gagawin nyo ngayon? Ganun na ganun yung kay Remulla nyo. Wala, dismiss naman yun eh. Ano na? Kaibiganin mo na lang, Wala, malakas eh. Mag-direct complaint na lang kayo without PI, pwede yun. Ayaw mag-PI, ano gagawin nyo? Hindi nyo pwedeng certiorari ang mga yan. Gano'ng gagawin mo? I-report mo rin sa mga higher ups nila. I-report yan. Ipasumbong mo, ayaw magpa-PI. Ang problema, kung magkakakilala rin sila doon, tapos ka rin bilang polis.
Kapangyari niya prosecutor niyo, pag ganyan-ganyan lang yung mga yan. Kasuhan mo kung may bayag ka. Kasuhan mo sa Sandigan Bayan, putang, ina prevarication, tolerance, negligence. Ayaw mag-PIN. Tapos pala, mali pala investigation report mo, no? Ikaw pala yung taga. Tama pala siya, putay na, yari ka ngayon. Kaso ka pa, putay na, tagal ka ulit lang. Ang hirap ng buhay, no? Dahil akala nyo, alam nyo na rin lahat, putang ina. Kakatahi ka lang pala sa totoong buhay. May mga ganyan, kausapin nyo na lang na maayos. Eh sir, tinrabaho namin yan, ganito po eh. Ewan ko, tumalab ka. Let's go with 209. Paring Sol, 209. Betrayal of trust by an attorney or solicitor. Betrayal of trust. Ang nakakumit lang nito is yung ating dalawang nagtatanggol. Meron kasi tayo solicitor. Pero iba na yung term niya yan. Solicitor is also the prosecutor. For the, ano yan? For the victim. Pero for the state naman talaga yan. Tsaka yung ating defense. Ibig sabihin na pwede na mag-commit ito yung mga lawyers. May tinatawag kasi tayong relasyon. Pag nagkaroon ka na ng relasyon sa iyong kliyente, tinatawag niyong privilege communication to. Attorney-client relationship ang tawag. Example, si Boluntad may kasong rape. Lumapit siya ngayon kay Attorney Alejo. Attorney Alejo, pwede bang pa-legal advice naman? Kinasuhan kasi ako ng girlfriend ko ng rape. Pwede bang paiwan mo ako? Eh, pasensya na, Attorney Alejo, wala pa akong pera eh. Pwede bang libre mo na yung legal advice mo? Question now, is there a relationship of attorney-client? Meron niya kahit pro bono, ha? Tangina, may pau-lawyer nga kayo eh. Tawag namin doon, walang attorney fee. Attorney feeds lang. Nung binibigyan ng crabs, manok, may papaya, kaya kompleto pati tinola. Okay na yun, tumatanggap ng mga kaso yung mga pau nyo na ganun. Meron na relasyon yan, basta nagbigay ka ng advice. Basta if the client seek for a legal advice, automatic na yan. Ngayon, hindi mo na pwedeng i-divulge yung anything that you have learned through the privileged communication. Kasi Alejo, yung binagbabanggit ni Boluntad na kaso niya, hindi niya pwedeng i-divulge yun. There will be a crime of betrayal of trust. Violation of your privilege communication. Okay na. Dali lang yung mga yan. Sino lang itong mga to? Ito lang ang mga pwede dyan. Based on their position. Okay na. Ito na, paborito nyo na to. Paborito nyo to mga to. What's 210? Ha? Direct bribery. What's 211? Indirect bribery. What's 211 na siya? Qualified bribery. Okay? It takes two to tango. Tinatawag nyo to mga bribery nyo. Everyone, lahat ng bribery dyan, you will consider this one as the crime of the receiver. Crime of the receiver. Crime of the receiver. Okay? It takes two to tango basta bribery. Ito ang problema. Set up natin yung mind nyo. Madalas ang alam ng mga bata pag bribery sa Tagalog kasi panunuhol. Akala nila yung nagbabribe is yung nagsusuhol. Hindi nila alam that the crime of bribery to be technical under the revised penal code is yung crime ng tumanggap ng suhol. You will term it as the crime of the receiver. Sino yung giver ngayon? Yung nanunuhol na talagang alam natin by layman's term na talagang nagbabribe. Ay naman talaga yung word na bribe eh. The crime is 212 nyo.
Ayan. Corruption of public officials. Yan yung crime yan. Yung nanunuhol, corruption of public official. Yung tumatanggap, bribery. Depende kung anong klaseng bribery niya. Silipin mo na ha, para maayos tayo. It takes two to tango, ha? Hindi makukumit yung bribery kung walang nanunuhol. At hindi rin makukumit yung corruption of public official kung walang tatanggap ng suhol. That's the crime of bribery nyo muna. Ngayon, everyone, kailangan i-classify nyo muna yung bribery. Madali na yung corruption of public officials. Dito muna tayo. Look at this word. Ito yung tignan ko muna. Pag dinadirect ka, ano bang reason? Dinidirektahan ka sa Tagalog. Ibig sabihin, anong gagawin mo? Magpe-perform ka ng function. So this crime is based only on the performance. Yan. Or may gagawin kang function. While indirect bribery nyo, if you will take a look, walang direction, ibig sabihin, nabigyan ka lang nito by reason of your position, or by reason of your title, or di kaya by reason of your office. Bumabalik ulit yung mga word nyo, nandun pa rin yan. Kaya nga sabi sa inyo, pundasyon ng public officer nyo, yung word na position, tsaka yung performance. Di ba, voluntad? Oo, lagi nandyan yan. Maring Sol, pakibasa nga muna yung direct para magkaintindihan. Any public officer shall agree to perform an act. O, see? Agree to perform an act. So, therefore, there is a performance. Ginawa niya yung kanyang function. Sige pa. Perform an act constituting a crime connected to the performance Okay. of official duty in consideration of any offer, promise, Yun. or present. The word bribery nyo is the word. Itong gamitin na lang natin, malawak kasi ito eh. Consideration na lang po, okay na yan. Ang consideration could be a gift, a promise, or anything. Price, anything, pera, kahit ano, gift. Considerations na tawag. Kasi kung papansinin nyo sa indirect bribery, Marisol, pakibasa rin. Sige, no? Pabilanggit din yung mga term na yun. Consideration din po yun. Mga gifts, offers, ano ba? Okay na po. Gift offers. Ayan. Consideration na lang tawag nyo. Okay na yan. Generalize nyo na lang. O bakit siya binigyan? Sol? By reason of his office. Office, position, or title. Kaya naging indirect po. Wala namang ginawa yung public officer dito. Unahin ko muna yung indirect para magkaintindihan tayo lahat. Madalas yan, tinatawag yan sa real life nyo po, tatawagin yung mga yan na santo. Ano ba ginagawa yung sa santo? Nag-o-offer. Yung mga sa Diyos-Diyosan natin. O yan, tawag nyo, diba? Pag si RD na yung iyong kakilala, diba? Tawag na rin sa'yo, anak ng Diyos yan. O diba yung mga tawag? Pag mga kernel, mga epe, mga santo palang tawag namin dyan. O pag naging official ka, santo ka na. O tawag sa mga polis. Anong ginagawa sa mga yan? Naglalagay ng offering. Diba para sa religion nyo? Yung mga santo, anong nilalagay nyo? Nilalagay kayo ng mga prutas. Diba? Pera. Mga offerings ba? Ito, wala silang ginagawa. Totoo to. Lalo na pag ano, naku, ito pinakamaganda yung trabaho ng Bureau of Fire nyo. O, pag naging fire marshal ka, naku, lahat ng business sa buong city na hawak mo, lalo yung Antipolo. Naku, ano-ano marireceive mo niyan. Pag-usap na lang tayo, dalawa lang mall dito sa Antipolo, di ba? At ang lalaki, SM tsaka Robinson. Sa tingin nyo, magkano binibigay niyan? Yun na lang pag-usapan nyo. Baka mahina doon kalating milyon. Hindi makapag-operate yun pag hindi binigyan ng permit ng fire. Di ba? Tangina, yun lang yung business na yun, ha? Ang daming business dito sa Antipolo. Ewan ko kung nag-OJT, nung nakaraan nag-OJT kayo, may fire fee yan. Alala nyo? Di ba kayo nakaano sa fire?
Yung nag-ano kayo, nag-excel, gumagawa kayo ng ano, mga collection ng mga fee. Tapos makikita niyo yung opisina ng fire pagbasab. Lalo ng mga March, April yan. Punong-puno ng offerings yan. Kita niyo lahat dyan. Payong, pagkain, lahat nandyan. Hindi nila pwedeng tanggapin yun. The crime will be indirect bribery. Oo, ang daming offerings yan. Lalo pag bago kang appoint, binibigyan ng bagong sasakyan. Pag sa probinsya ka, pangit eh. Pag sa hala-hala, puta kalabaw bibigay sa'yo dun. Kalabaw, baka. Ayun yung mga offerings na tinatawag. Siyempre, para ka rin lagay yan eh. Baga, ano, may pabor ka na sa susunod. Nakuha nyo? Yun yung tinatawag yung indirect bribery. Walang ginagawa yung officer, binigyan lang ng offerings na consideration by reason of his office or position. Example lang. Saan ba si warden natin? Si James yung warden nyo, di ba? O, James Warden of Antipolo City. James Warden na, no? Parang katunog ng artista yun, ah. Sino ba yun? James? Yung James Reid pala dapat. James Harden, no? Harden pala, basketballista. Ano pala lumalabas sa bibig ko? Si James Warden yun. Warden James pala, baliktad. May hawak lahat ng preso. Ngayon ito si warden nyo, nakaka-receive. Ano yan eh, warden ko eh. Monthly yan, nakakatanggap siya, sabihin natin ng mga ano, sa mga dalaw. Parang meron privilege yung mga dalaw ba? Monthly, sinisingil niya lahat ng mga tao. Nakaka-receive siya ng monthly ng around 100 million pesos. What is a crime committed by the warden? What's a crime committed? Ha? Wala naman siya ginagawa, di ba? Indirect bribery ba? Wrong. Nako, yan. Pag lumaki na yung consideration, mag-ingat kayo. Pag nag-50 million above yan, lander na yan. Ay, yan. O, see? Indirect kayo kagad. Alam ko, master nyo na indirect, madali. Siyempre, magtawagan ka talaga indirect yan without any, without consideration by just reason of your position or office. Pag pumalo 50 million niya, automatic na plunder. Nawa. Ngayon yung kinurap niya yung 50M. Next one, dito tayo sa direct. Ayan, si Warden ulit. James Warden. Si Warden naman, he was receiving any consideration para yung mga preso niya makalabas. Kaya pinapalabas niya. Ano yung act na kinamit niya ba? Conniving or consenting to evasion. Ibig sabihin may perform na siyang function. Custody niya yun eh. Dapat alagaan niya. Pinapakawalan niya. Instead, nagpe-perform siya ng duty niya. Nasablay doon sa duty niya. By reason of the consideration. The crime will become direct bribery. Okay na. Madali lang naman yan eh. Ngayon, ba't naman nagiging qualified? Gusto nyo yung sagot ko kanina. Kala nyo, yun na. Nagiging qualified yan at reason lang is penalty at for the reason na dalawa lang ang pwede mag-commit na offender nyo yan. Specific yan. Maringson. Qualified bribery. If any public officer is entrusted with law enforcement and behaving from arresting or prosecuting an offender who has just committed a crime, punishable by reclusion perpetual in consideration of any offer, promise, or question now. Masabi natin, Officer Patawig. Binigyan si Officer Patawig ng 1 million pesos para hindi arestuin tong si Voluntad. What is a crime committed? Binigyan ng 1 million pesos para hindi arestuin si Voluntad. What's a crime committed? Direct bribery lang. That's the reason wala pa naman ako binanggit na penalty. Now, what if Officer Patawig, a police officer, was being given a 1 million pesos? Then Officer Patawig now did not arrest Voluntad for the reason that Voluntad was being found out
Sabihin natin, the crime committed na niya is murder, punishable by reclusion perpetua. What is a crime committed by officer? Patawid na. Yun na. Naging qualified by reason of penalty. At dalawa lang ang pwede mag-commit. Police lang at prosecutor. Because it was stated there, shall refuse to arrest, tsaka shall refuse to prosecute. Kasi prosecutor naman yung kanina, pa-file naman ni Patawig doon. Ito, pinapile niya rito. Ito pala naka-receive ng 1 million, kaya pala ayaw mag-conduct ng PI. Dalawa na kaso ni prosecutor. Kung yung penalty is murder pare reclusion perpetua, meron na siya qualified bribery plus prevarication, negligence, or tolerance in the prosecution of offenses. Okay, gets? Check nyo muna yung penalty, ha? Hindi ka agad qualified. At dalawa lang po pwede mag-commit, ha? Okay na. Ngayon, yung mga nanunuhol na yun, kakasuhan natin ng ganito. It takes two to tango. Now, sabihin natin si COP Alejo. Sabihin natin COP of Antipolo City. Inoferan siya, sabihin natin ni Voluntad. Sir, huwag nyo na akong dyan sa mga bataan mo na para hindi ako ma-arresto. Alam ko may warrant ako eh. Sir, ito 1 million. Huwag nyo na po akong arestuhin. Si Alejo, matino. Ano sasabihin mo, Alejo? Huwag mo i-Gcash mo na lang. Ano ka sabihin ko nga po, tayo na? Huwag mo tatanggapin. Ha? Ayun, sabi, sir, huwag nyo na ako arestuhin. So, possibly, the crime should be by Alejo is direct bribery, right? Paano kung di tinanggap ni Alejo? Hindi niya tinanggap eh. Ano gagawin mo, Alejo? Pusasa mo agad si Voluntad. Pusasa mo, pang-bail mo na lang yung 1 billion mo. Hindi ako nasusuhulan. Ako naman, parang FPJ Dali. Ngayon, hindi niya tinanggap. Walang crime na ang direct bribery. Paano kung ganito? Tinanggap ni Alejo. Kaso nga lang, ano pa rin, sabi natin, tinanggap ni Alejo, bigla sila nahulin. Nag-under the table silang usapan. Will there be a crime of attempted or frustrated direct bribery? Hindi pa naman siya nakapag-perform. Yung ano lang dito, yung churi lang, yung pag-accept. Wala, consummated na yan. Consummated po lagi ang direct bribery. How about indirect bribery? Ito, delikado. Ito, nalilito rin ako rito eh. Kunwari, naging COP ulit si Alejo ng Antipolo City. Binigyan siya ng 10 kalabaw, nakapila doon sa istasyon niya. Pagdating yung putangin to, hindi mo lang ginawa tapa. Tatagin yung 10 kalabaw ng putangin. Pag-hirap na lito, halata-halata. 10 kalabaw dito, ano ba to? 533. Ano yung 533 yun? Cattle Rastiglo. Maka-ebidensya naman. Paano yun? Ano sabi na ni Voluntad na lang, inaantay ko lang po si COP Alejo. Iwan ko na lang po itong 10 kalabaw dito sa istasyon. Pagdating niya na lang po, pakisabi po, bigay ko sa kanya, regalo ko po sa kanya. Pagdating ni Alejo ulit sa istasyon, puta na, may mga kalabaw tatanggapin dapat ni Alejo, nandun sa opisina niya eh. Question now, is there frustrated? Kaso nga lang nahuli siya. Is there a frustrated indirect bribery? Hindi niya naman na-accept eh. Pwede. Pwede magkaroon ng frustrated to. Nakuha nyo? By reason of independent will, hindi niya nga nakuha yung tanggap eh. Kasi nandun eh. Paano niya makukuha? Yung puta sa kalabaw yun. Bibit-bit ibubulsa niya. Ay, pwede yung frustrated nyo dyan. Maaari. May makikita kayong mga tanong yung ganyan, ha? Ingat kayo. Dali na, balik tayo rito. Okay. So, importante rin po itong acceptance nyo. Ang problema rito, amended na lahat to nung ganito nyo. Oo. Di na rin kayo pwede mag-good faith dito. Kawawa yung mga public officer. Paano ngayon kung birthday ni COP ni Alejo? Naka-receive siya ng sabihin natin Hennessy. Ay, mamahalin. Mga alak na mamahalin. 10 Hennessy. Ano ba magkano Hennessy? Mahina 15K dun.
O, yung mamahaling binigay sa kanya, yung taga 300K. So, pasampun, laki nun, no? Magkano yung 30 million? No? 30 million ba? 3 million lang. O, 3 million, puta, worth of ano? Beverages. O, tinanggap niya, Leo, what is the crime committed? Direct, indirect? Indirect muna. Now, kahit birthday niya yon, ito ang problema. Kasuhan ka pa rin ito. Oo, 30-19 ka pa rin. Wala, bawal ka na mag-accept ng any gifts, offers, consideration, basta naging public officer. Oh, ang hirap, no? Kaso di man nangyari sa Tutumboy. Ay, nakasar paralit, pero di nangyayari na. Adaanan natin yung iba. 213. Ito, hindi nyo madalas makikita itong mga crime na ganito. Itong frauds, or tinatawag nyo illegal exaction. Hindi nyo mapapansin. Madalas to ginagamit sa mga treasury. At madalas makakumit nyo na ito talaga mga taga-BIR. At public officer din naman. Sige, Maring Sol, danan natin. Paragraph 1. In his official capacity, indicating any person with regard to personal supplies, the making of contracts, or the adjustment or settlement of accounts related to public property or funds, shall enter into agreement with any interested party refusing to make use of any other means to defraud the government. Ayan. Ang fraud dito sa government. Minsan tratado itong mga public officer nyo eh. Lalo pag mga entrusted sila ng mga contracts, agreement, minamagic ba nila yung mga trabaho? Sample nyo, ito common to. Kunwari, bibili ng mga materyales, tapos substandard. Pero hindi pwedeng maging malversation to, ha? Yung pag-e-enter lang dito, ito na natandaan nyo, na may panloloko sa gobyerno, that will be frauds. Itong isa nyo pa. Sige, Maring Sol. Paragraph 2. Being interested in the collection of taxes, fees, and other oaths shall be guilty of any following or omission. Sa paragraph 3, the man directly, indirectly, the payment of some different from or larger than authorized by law. Subparagraph B, paying for issue earned as provided by law for any sum of money collected by him. Ito yung sinasabi sa inyo, BIR lang nakakakumit naman ito. Hindi tawag niyong illegal exaction. Saan ba tayo nagbabayad ng tax? O yan yung revenue natin. Madalas din po sa mga locality yung tinatawag niyong treasurer's office natin. Ano ginagawa? Naniningil na mas malaki pa doon sa payment ng taxes. Bawal din yun. What else? Ito, nagbayad naman, hindi naman niliresibuhan. Illegal exactions tawag nyo dyan. Iba yun sa mga paninda nyo na hindi kayo binibigyan ng resibo, ha? Sa BIR violation naman yun, iba yun. Sa tax law yun. Ito sa revised penal code yun. Illegal exactions. Hindi napapansin to. Ito, nakita ko sa board exam to. Failing to issue a receipt upon payment of tax is the crime of illegal exaction. 2012 yata board exam, masyado naman tagal. 114? Other fraud. Diretso, Sol. In addition to the penalties, any public officer taking advantage of his official position shall commit any of the frauds or defeats enumerated in said provision. Ano yung said provision? Sige. Wala na? Ano yung tinatawag doon? Ito yung mga yun. Kapatid nito ni 213 yung said provision. Nadagdagan lang naman pag may undue advantages. Parang aggravating lang siya. Talking about the penalties. So, 1.5 tayo. Prohibited transactions. Ito, maraming gumagawa nito. Pag naging public officer na kayo, hindi na pwedeng may tinatawag tayong delikadesa eh. Ano dapat inuuna? Personal interest or yung organizational interest? Okay, clear tayo dun, ha? So, ito yung mga crime na yun. Sige. So, Lesa, prohibited?
Prohibited transaction. O, sige. Banat. Any appointed public officer during his incumbency shall directly or indirectly become interested in any transaction of exchange or speculation within the territory subject to his jurisdiction. Example natin. Ano ba maganda? Kunwari, bombero ka. Bombero, ano ka? Fire marshal na natas natin. Hepe ka ng fire station ng Antipolo. May mga business na relative dyan about fire. O, isipin mo, nagtayo ka ng ano mo, ng fire extinguisher company mo. Hindi pwede yun. Prohibited transactions. Tapos nakipag-transact ka sa lahat ng mga ano, lahat ng mga businesses. O, dito kayo kumuha, dito kayo magganito. Madalas yan, pag nag-apply kayo sa PNP, malalaman nyo rin to. Sa kampo, pag pumunta kayo. Alam niyo yung mga bilihan ng mga damit doon? Sa mga kampo, mga uniform, tangay na, yung may mga ari doon, yung mga member din ng ITG nyo. Yung board of directors ng training school, sila rin may ari doon, tapos biglang magpapano yan, pag nag-apply kayo doon. O, dapat ano ha? Dapat round neck, white t-shirt. Every reporting nyo. Tapos yung mamaya, yung isang official na naman, o, dapat binik ha? Putang ina, yung mga bata, taranta, kung anong bibili, puta, naubos ay paninda to sa mga ano, sa labas ng kampo. Ako, hindi nyo lang alam, babajigit kayo lahat doon. O, dapat naka-garrison belt, kahit wala namang ano, sinasabi. Kasi may ibenta pala siya garrison belt din doon. Tapos sabihin naman ng isang PEMS doon, yung matandang senior, yung business din doon sa labas eh. O, dapat lahat white shoes lang ha, walang tatak. Puta, matataranta ko, hindi ka makapag-apply eh. Patay. O, hindi nyo alam yan, baka prohibited transaction. Hindi kayo pwede mag-business while on your ano, public office. O, isipin yung bombero ka, nagpatayo ka ng mineralan. Ako nakakaya ka naman yun, saka kumuha ng tubig. Baka sa fire truck mo pa, diba? Bawal ito mga ito. 260 isa ba? So, maraming gumagawa naman ganito, Diyos ko. Ginagamit nila yung authority nila para mapalago yung business. May mga ganyan eh. Sige na. Sige na, basa. Officer who directly or indirectly shall become interested in any contract or business in which his official duty. Instruments, articles, or anything sa business ulit. Ito naman, nagpo-possess ka ng mga ganito. Ano talaga relative din sa business mo? Tapos ano ka pa, public officer ka. Sample natin ulit. Ito, madalas to sa mga hospital eh. Ito sa mga ano nyo rin. Tado rito PNP nyo eh. Sample natin, sila yung may mga hawak din ng mga dentist nyo, kung alam nyo lang to. Mga dental shop. Oh, ito yung pinakamalalang compliance sa inyo sa PNP. Kung pinakamagastos yung ngipin, mahina 10,000 yan. Lalo pag may impacted teeth kayo dyan. Yung ngipin ng mga sali-saliwa. Oo, tapos i-recommend kayo niyan. Punta kayo doon sa dental shop na yun, doon kayo mag-comply. Ayan na naman. Eh, sa kanila lahat ng mga to eh. Oo, naku, hindi nyo lang alam yung PNP. Bini-business lahat dyan. 217. Ayan na. Ito yung pinakamagandang crime nyo rito. Kilala nyo rito. The crime of malversation. Okay? Tindi mo na natin yung word, malverse. The other word here na may encounter niya is the word embezzle. The embezzle, ha? Embezzle. Or embezzlement. Other word na may encounter niyo, mas importante ito, is misappropriation. Yung mga may encounter nyo. Misappropriation or misappropriate. Yan. Now, what is very essential in the crime of malversation first? Dami kasing klaseng malversation dyan. Browse nyo muna. Para may tindihan nyo. Lahat yung tinatawag ng malversation eh. 218. Ayan. Kasi pag di mo rin binalik yung mga property ng government, sige pa 219, malversation pa rin naman yan eh. Ayan, paglalabas ng paglalabas ng country, malversation din yan. 220. Illegal use of public
Ayan, malversation din yan 220 nyo, pero tinatawag technical malversation. Yung apat na yan, puro malversation talaga muna yan. Dali lang ha, mag-ingat muna. Tignan muna natin yung word na malversation para magkaintindihan tayo. Pag tinawag yung malversation, what is involved here is this one again, position pa rin po, pero dinelegate sa iyo, you were being entrusted. By reason of your position, makakahawak ka, na-entrust ka ng mga funds or property. Nino ng gobyerno. Kaya tatawagin nyo itong public funds or property. Hindi lang po pera ang malversation, ha? Pati po property. Sino may nanay na teacher dito? Public school teacher? Sepli? Mama mo, teacher? Saan sa Laguna? High school? Diba lagi nagdadala ng mga lapis? Bond paper? Ayan. Malversation po yan, ha? Ikaw, Rabet, teacher din nanay mo? Anong inuwi naman? Electric pan ng DepEd? Takino, grabe naman, electric pan. Grabe naman, binakalas. Anong inuwi ni mama mo? Bond paper din, ako. E. Di ba makasama E? Utangin na, mahal ng bond paper. Magkano bilhin yung bond paper sa coupon? 200? Sipin nyo, magre-retire yung mga teacher, ganito. Kung araw-araw ba, linggo-linggo lang? Ay, Sefli, araw-araw, linggo-linggo lang. Huwag mo sabihin araw-araw, grabe yun ha. Linggo-linggo lang, okay. Ilang linggo meron sa isang taon? 4 times 12? Times 12, 24, 48. Sa isang taon, makakaipon siya ng 48 na coupon. Kailan magre-retire yung mga yan? Sabihin natin, maka-accumulate niya. Pares na naman hanggang 60 retirement yan eh. Sabihin na natin 30 years lang. 3 times 8? Uy, dali, pa-compute. 20? 3 times 4? 12, 14. Ganito coupon yung mauwi niya, tapos multiply nyo sa 200 ngayon. Ilan to? Dami nito, pakalkyo na nga lang. Magkano? Dami. Pakalkyo, magkano? 288,000. Laki na nalugi ng gobyerno. 288,000. Aba, 288,000. Ganyan? Tignan nyo, laki. Bond paper lang yan, ha? Wala pa yung mga marker dyan. Wala pa yung mga ballpen, wala pa yung mga lapis. Tingnan nyo yung epekto ng malversation. I-relate ko, delikado po to, lalo sa ISM. Ayun yung ina-avoid natin mga risk yung mga personnel. Kaya nga, pinakadelikado yun. Yung ano nyo, pilferage tawag dyan pag sa ISM, sa LEN. Delikado yun, lalo sa kumpanya, hindi lang naman sa school eh. Yung mga company workers din eh. Inuuwi lahat yung mga ganyan. Yung laki niyan, ayun yung lugi niyan. Kaya nga hindi pwede, tingnan nyo. Akala nyo lang, usapang funds, delikado rin to. Ano pang uso dyan? Yung gasolina. Daming minamalverse sa government. Yung mga dami sobrang. Now, dalang balik tayo rito, everyone. Yung entrusted kasi sa kanila is ganito. Funds or property. Maraming klase na malversation nyo. Hindi lang po ang mga commit nito yung public officer o employee. O katulad binigay kay Rabena at kay Sepli nyo. O kahit ibang tao yung mag-commit nito. What is important here is this one. Dapat public funds or property. Katulad nung dati sa ESCAS, may gumagamit ng motor ng police. Ginagawa niya service sa school. Hindi pwede yun. Pag ginamit mo rin service mo yung mga sakyan ng gobyerno, that is also malversation. Nakukuha nyo ba muna? Malawak tong malversation nyo, ha? Hindi lang to funds, pati yung mga property. Ngayon, bakit nagkakaroon ng malversation? Because of this one. Appropriation. Ang tawag nyo sa malversation is misappropriation, right?
Kaya nagkakaroon ng ganito kasi meron na pong dedication. Dinedicate na yung fund na yan, tsaka yung property na yan, doon lang dapat gamitin. Pag ginamit mo sa ibang bagay, dinadivert mo, that will be misappropriation. Totoo to. Lahat ng mga funds at property natin naka-appropriate yan. Katulad ngayon, naririnig yung budget hearing ngayon. Ginagawa nila Tiberos, yung si Sara ngayon, di ba nangingi ng budget for next year? Kasi election eh. Kaya naano yung mga yan eh. Kaya inaano nila yung Tiberos. Sipin paano na siya ng libro, 10 million daw yung kailangan niyang pera. Maliit yung 10 million, payat yung kay Sara, ginagawa lang nila ng issue. Maliit yung 10 million na yun. Ginagawang issue lang. Tuwala ako dyan kung billion. Yun talaga. Ay, wala pa kang plunder yung 10 million. See? Nalabalik tayo rito. May mga budget hearing po. Ngayon, lalo ngayon sa mga locality nyo. Nagano na tayo niyan. Yung mga councilors nyo rin, mga board members, nagkakaroon na dyan ng appropriation bills. Nais na yan, dinededicate na. O, ito, para maintindihan nyo. Di ba nagtataka ba't yung mga kalsada kahit ayos naman binabarag? Oh. Dito yung dahilan nito. Naka-appropriate yun. Kasi madalas yung mga binuboto yung mga lintik yung mga engineer. O yung mga kamag-anak nila engineer. Nagpo-fraud yun mamaya. Yung inaral nyo isang crime. Fraud, prohibited transactions, tsaka possession of prohibited articles or yung mga instruments nyo. Sila rin magbibid nun. Anong gagawin ko kung ako yung board member or councilor ng locality? Putay pa project ko yan, papaayos ko ulit yan kahit si Ryan. Ilalagay ko, i-dedicate ko yung pera dun. Kaya yung mga kalsada nyo, sisirain at sisirain talaga yan. Kasi yung pera, hindi na pwedeng gastusin doon sa ibang bagay. Kasi nagkaroon na ng appropriation. Nakadedicate na yun doon. Pag ginalaw nila yung papunta sa ibang bagay, magkakaroon ng crime na 220, no? Ano yung 220 mo? Illegal use of public funds Or tinatawag nyo pong ganito, technical malversation. Naka-allocate na yan, hindi pwedeng galawin. Or tinatawag yung illegal use of public funds or property. Makinig mo na kayo ulit ha, ulitin ko, public funds or property. Ito mga property or funds ng gobyerno, again, may word tayong appropriation. Ina-entrust na yan eh. Example, police ka. Anong i-entrust sa'yo? Appropriate na yan eh. Kunwari may bagong graduate na mga police, 500 na personnels. Anong gagawin ng Napolcom PNP nyo yan? Mag-i-issue yan ng barel, right? Bibigyan lahat ng 500 personnel. Naka-appropriate na para sa kanila yun. Ngayon, kung ikaw yung police, entrusted na sa yung baril, sinangla mo yung baril mo, binenta mo, what will be the crime? Yun yung kanina malversation nyo doon sa 217. Hindi pwede kasi naka-appropriate yan. Dedicated yan, gamitin mo lang as service. Service firearm mo lang, hindi mo pwede gamitin sa personal. Nakuha ba muna? O yan yung tinatawag yung malversation, naka-allocate eh. Kunwari sa sakyan, gamit lang, service ng gobyerno ng locality ng Antipolo, ginamit mo pang outing. Ang dami ko nakikita ganyan. Malversation pa rin yun. Appropriated yun for public use. O, ang daming ganyan kayong makikita. O kasi patawi, ginagawa nyo yata. Oo, dami malversation yan din yun na nakikita. Akala kasi ng mga tao, laging ito lang. Akala nila kaban lang ng bahay. Hindi nila may property, mas delikado. Oo, mas marami nangyayari dyan. Ngayon, itong technical malversation nyo, ganun din po yung concept. Appropriation. Yung public officer dito, okay naman. Hindi niya ginamit pansarili or hindi niya pinagamit sa interest din ng ibang tao. Ang problema na technical, kaya nga the term is technical malversation. Anong ginawa niya? Instead, yung funds or yung property dedicated doon, ginamit niya sa ibang bagay na public use din. Example, para maintindihan niyo. Example, CEO of Antipolo, Alejo, binigyan ng budget for the mobile cars. Bibili siya ng 10 bagong mobile cars. O yun yung ano ni Alejo. Ngayon ang ginawa niya, sabi niya marami pa naman sasakyan din sa Antipolo. Ang mas kailangan ng mga bata ko, baril. Yung fund na to, instead na ibili ko ng sasakyan, bibili ko na ng baril. Hindi pwede yun. Naka-appropriate na yun. The crime now will become technical malversation. Kuha niyo ba muna?
Allocated na yun dun eh. O, next one. Ito pa, yung mga ginagawa rin ng mga SK nyo. Sino SK rito? Walang gusto umawid ah. Mga SK kagawad, wala ba? Sino? Patawig o. Sabi natin si SK Patawig, SK chairman ng hala-hala. Anong gagawin yan? Malaki rin budget yan. Hingi ka doon sa mga locality mo. May appropriation yan. Sir, may project ako next year. Dapat magpa-project ka na magpa-project yan para maraming pera. Pag wala kang plan or project, walang pera yan. O ano gagawin niya para magka-pera? Yung mga paliga-liga, yan, mga fiesta, yung activity niyan, feeding program, kuno-kuno. O lalo na, yung pinakala, yung liga nyo. Ngayon si Patawig, ang dami yan. Hingi yan ng pera, lalo na yung mga reward. Bibili ng mga trophy, medals. O, sabi natin, allocated na binigay sa kanya budget is 30,000 for the medals. Together with the trophies. Anong gagawin ng mga yan? Puputay doon sa recto, hahanap na mas mura yan. Yung medal na naka-allocate doon sa kanilang appropriation bill, na yung medal should be worth 30 pesos each, mag-aanap pa yun ng 3 pesos. Oo na medal. Yung hanggang maging tansan na. Ito yung mga ganyan dyan eh. Oh, pagka ganun din yung ginawa, kasi allocated na 30 pesos, 3 lang yung binili mo, that is also technical malversation. Nakuha nyo muna, allocated na 30 pesos, eh, natin technical sila rito. There are technicalities. Nakuha ba muna? Dali lang, balik tayo. Naalala nyo pa si Mayor Maawain? Yung sa Yolanda natin na senaryo. Maawain. O, diba, nagkaroon siya ng project, nagkaroon ng appropriation na dedicated yung budget sa pagpapagawa ng mga bahay na nasira. Ang problema yung mga victims natin, pro bono sila. Sila yung magle-labor ng libre para magawa yung mga bahay nila. Ngayon, 1 buwan yung nakalipas, ano sinabi ng mga biktima? Nagugutom kami, Mayor, kailangan namin kumain at pakainin yung mga pamilya namin. Iiwan muna namin to trabaho na to. Ano sinabi ni Mayor Maawain doon? O sige, ganito na lang. Yung konting pera ng housing project, gagamitin na lang muna natin para sa mga pagkain nyo. Kinuha niya yung pera doon na naka-dedicate na sa housing project. Kinasuhan ngayon si Mayor Maawain yun na technical malversation. However, there is a, matandaan nyo, malainse pa rin to. Good faith naman yun. Pwede depensa, pero yung ginawa ni Alejo tsaka ni malabo na good faith doon. Wala good faith doon eh. 3 pesos na medal sa good faith doon. Nakuha niyo 220. Magkapatid tong dalawa na to, ha? Ito talaga, yung malversation yung totoo, ginamit ng personal interest ng ibang tao o sarili niya. Ngayon, may dalawa pa kayong klase ng malversation. Yung 18 at 19 nyo. 218 at 219, everyone. Okay? Nawala si Maring Sol. So, pinili rendering accounts. Kung babasinin nyo yung 219, rendering accounts din yan. Sige pa. Leo. 219? Parehas na kung papansinin nyo. Both of them are rendering accounts. Kailan ba tayo nagre-render ng accounts? Pag mawawala na tayo sa position. Sa position based din to. Kapag naging police kayo, ano ba gagawin nyo pag magre-retired na? You're leaving your office now, your position. Yung barrel, ibabalik nyo lahat. Yung mga inisyong bala, ibabalik nyo lahat. Kung yung tsapa, inisyo rin, ibabalik nyo lahat yun. Uubaran ka ng gobyerno, ibig sabihin, you will render your accounts. Itong una is you were leaving your position.
Madalas, ayan, nag-resign, nalipat, ano pa ba? Nag-retired. Yan yung mga nagre-render ng accounts. Pinakamahirap yan, yung retirement nyo, puta na. Titingnan nyo lahat ng mga accounts nyo na in-issue sa inyo. Dapat masauli nyo lahat yun. Pag hindi nyo sinauli yung ginawa nyo souvenir, that will be a crime of malversation pa rin. But, by failure to render an accounts. Failure to yung dalawa, ha? May kaso pa rin. O hindi pwedeng i-souvenir yung mga bagay. Kung nga rin naka-issue sa yung mobile car, puta, i-souvenir mo ba yun? Pagkatapos sa position mo, kunwari di ka na patrollers, ibalik mo yung sa opisina mo, syempre naman. As rendering an accounts. Etong isa, paglalabas na ng county. No, syempre, ganun din yan. Mananatili ang public funds at property sa bansa natin. Hindi mo pwedeng tangayin yung property pupunta ng ibang bansa. Okay, kahit yung mga baril, pag nagpulis kayo, iba ulit i-issue nun. Iba na yung mag-i-issue sa inyo. Pero malversation dito. Just failure to render an accounts. Dalawa, ha? Pag aalis na sa posisyon or aalis ng bansa. Okay na, to 20. Okay na, to 20 nyo rin, ha? To 18, to 19, to 20, magkakapatid po, tawagin nyo lahat na malversation. Ngayon, may thin hairline ang malversation nyo at ulitin ko to, although tinalaki na natin to, together with the crime of estafa. Ganito lang pattern yan. You just need to take a look with the word public and private. Pag private funds or property na, the crime will become estafa. Nalalabay sinari natin kay James Warden din ulit. Yung binigyan siya ng burger. Inuwi niya, i-donate ng Jollibee. Private yun property. Estafa na lang. Nakuha niyo mo na? It doesn't matter yung pagiging public officer dito. The matter here is entrustment of the public funds or property. Clear tayo? Daanan natin itong mga ibang walang kwenta. Siguro sinasabi walang kwenta. Alam nyo, sa entire board exam, hindi ko nakita itong mga ito. Except, wag itong 235 at 245 nyo. Importante ito. Ito ang dalawang importante. Pero sabi ko sa inyo, pag nag-aaral tayo, mag-aaral na. Ganon din naman yan. Ngayon, bago tayo mag-aaral ng mga walang kwenta, hindi ko sabi walang kwenta, ha? Pero it's up to you. We need to study it. It's up to you to read it also. Pero hindi ko nakikita itong mga to. Never. Nabasa ko na 1998 na board exam hanggang ngayon, Wala akong nakita tinanong dito. May tinatawag po kasi tayong doctrine ito na lang pag-usapan natin. May tinatawag po tayong doctrine of administrative exhaustion. Doctrine of administrative exhaustion. Pag naging public officer o employee kayo, automatically tatlo ang kaso nyo. May criminal, may civil, general rule nyo yan, at administrative case. Automatic yan. O lalo pag sa PNP, may mga administrative bodies tayo, o tinatawag yung mga disciplinary mechanism natin, na pwedeng mag-hear ng mga kaso nyo administratively. Like we have, sample nyo, Napolco, Lev, yung mga yan. Sila RD, pwede rin yan. Sila PD, sila mayors, sila governors, COP, IAS, ang daming disciplinary mechanism ng PNP, both internal and external sa organization. Ngayon, ito yung madalas na una nyo marireceive na kaso. Administrative case. Okay. Like for example, nagpaputok ka ng baril. Alam natin ang kaso is illegal discharge of firearm. Automatic yun. Kakasuhan ka rin sa Napolco. Moto proprio na Napolco, may imbestigahan ka niyan. Moto proprio. Pag sinabi niyo moto proprio on its own initiative, kahit walang magpasa ng complaint, walang magreklamo sa iyo, iimbestigahan ka ng mga yan. Kakasuhan ka pa dyan ng serious irregularity in the performance of duty. Dalawa na yung kaso mo.
Meron ka ng admin, meron ka pang criminal. Nagpaputok ka daw ng baril. Illegal discharge, tapos meron ka pang irregularity in the performance of duty. Ngayon, tatanungin ko muna kayo, ano munang uunahing kaso? Admin, criminal. Oh, inuuna po ito. Basta yung crime na kinumit, dapat medyo relative sa function mo, ha? Uunahin niyang admin yun. O kahit nakapatay ka, unahin yung admin din. Kasi baka mamaya performance of duty rin. Depende nga pa. Ngayon, ganito po yan, everyone. Makinig kayong maigi mo na, ha? Example, officer Patawig, nagpaputok ng baril. Ngayon, kaya pala siya nagpaputok ng baril, he wanted to protect someone. Nagpaputok ko, ano sabihin natin, he was performing his duty kasi may nakita siya mga robbers, tatakbuhan, kaya siya nagpaputok ng baril. To avoid pa na may mangyari pang incident, ayun yung dinidepensa niya. Kung papansinin nyo, parang performance of duty, pwede, right? Robbers na yun eh. Talagang pwede mo putokan yun. O ngayon, nanalo siya rito sa admin. Tingin nyo, yung illegal discharge of firearm niya, magpo-prosper pa ba? Magtutuloy pa ba to? Hindi na. Tinatawag nyo tong res judicata in prison grave. Kamukha to sa criminal case nung tinatawag nyo double jeopardy. So pag admin case, you use res judicata in prison grave. Clear tayo? Parang double jeopardy yan. If the admin case and criminal case have similar, res judicata, sorry, kulang. Yung utak ko. Res judicata. Parehas sila na nature. Uunahin muna natin yung admin case kasi meron tayong doctrine of administrative exhaustion. Mawawala na yung prison grave, yung criminal case, kung mawawala rin yung admin case. Kung katulad nung ano nyo, alam ko yung isa yung nantutok ng baril, ay nantutok yung nanakot. Doon sa bus, yung dyan sa may iba. Alam ko yun, doon yung dinihilig pa yung kaso niya. Pero pag nawala yung administrative case doon, nawawala rin yung right threats. Maraming mga ganyan. Admin case. Anyways, punta tayo, daanan natin yung iba. 221, Maring Sol. Failure to make delivery of public Ito, hindi naman na natin trabaho, tutusin eh. Pero pag entrusted ka kasi, dapat mag-deliver ka ng mga property, dali mo sa ganitong lugar. The failure, parang malversation, pero hindi na malversation. Failure to deliver on. Kaya may mga cost din ng mga delay minsan. Kinakaso rin yung mga yan. Sige, padanan natin. 222. Sino naman yung mga yun? Eh di yung mga in-entrust mag-deliver. Sige pa, 223. Tignan nyo itong cute na ito. Sige. Alam na alam nyo na ito. Cute itong dalawa na to. Diniscuss na natin to, ha? 200. Tsaka 200. Naalala niyo pa to? Kamukha ng anong crime to ulit? Delivering prisoners from jail. The only difference is that they have custody. Pag natakasan sila through their negligence, ito yung isa nyo, evasion through negligence. Kahit wala kang ginagawa, patulog-tulog ka, kahit pagising-gising ka, basta natakasan ka, automatically, kahit yung tumakas is detainee or convict yan. It doesn't matter, basta natakasan ka, may kaso kang evasion through negligence. At kung pinapayagan mo naman tumakas, meron kang custody rin, you will be liable for conniving or consenting to evasion. What is important here is the word custody. Now, trick of the question, si Attorney Gabaw, hindi ko nakikita nagiging specific. Hindi ko nakita minimension niya itong 223 at 224. Instead, pwedeng isagot yung pinaka-title ng crime. Ito, pwedeng isagot. Infidelity in the custody of prison. Nakuha ba mo na? Ngayon, what if kung nagsabay-sabay naman sa choices, anong gagawin nyo? Piliin nyo yung mas specific, ha? O, pag nagsabay na sa choices to, may infidelity, may conniving, may evasion through negligence, mas piliin nyo na specific. Kung pinakawalan niya, pinayagan niya, hindi mag-conniving or consenting kayo. Kung natakasan siya without naman ano niya, hindi mag-evasion through negligence naman kayo.
Clear tayo. Pero ito yung nakikita ko sa scenario na Atty. Gabaw. Pag hindi makikita yung dalawa. Sige pa, 225. Escape of prisoner under the custody of Ito, kakaiba to. Custody of not? O hindi daw public officer. O ito, kinakaso to pag nang-aresto kayo. Tapos, kinakasan lang kayo. Nakakasuhan pa rin kayo nito. Sol, basahin mo ngayon. Importante rin pala to. any private person to whom the conveyance of custody or custody of prisoner or person under arrest have been confided. Nagkandak kayo dito ng warrantless arrest kay civilian arrest nyo or yung tinatawag yung citizens arrest. Ngayon may custody ka na doon sa prisoner, pag natakasa ka niyan, kakasuhan ka ng 225. Anong title, sir? Escape of prisoner under the custody of Yan, patay ka, kaya mahirap magpulis-pulisan. Escape of? Of prisoner under the custody of a person not a public officer. Under the custody of a person, not a public officer. Sige pa, rekta pa, person. Sige pa. Dahil natin, huwag tayo mo pa. No, ito hindi nyo makikita itong mga to. Kinakaso lang itong 226 nyo. Yung removal, destruction, o tinatanggal yung mga seal ng mga sulat. Kanino lang yan? Sa post office nyo lang yung mga yan. Mga entrusted na mga letters. 226. Ang title ulit? Removal, concealment, or destruction of documents. No, dito lagay nyo si postman. Sige pa, 227. Officer breaking. Ayan, postman din. Binibreak yung mga seal ng mga ano, ng mga sulat. Hindi pwede buksan yung mga dokumento ng mga ganyan. Sige pa, 228. Opening of closed Oh, postman din ulit. Close letter rin, nag-open naman. Eh, postman pa rin to. Sige pa. revelation of secrets by an officer. Ito, bawal to. May tinatawag kayong privilege communication din pag public officer kayo. Revelation of secrets by a public officer. For example, si Solesa may hawak na rape case. Puta, chinichika niya sa mga kasama niya. Yung ni-rape na biktima. Ay, hindi pwede yung privilege communication din tawag yun dyan. By public officer, tinatawag na executive privilege communication. 230. Public officer revealing secrets of private individuals. Ayan, bawal yung mga chismosa, puro revelation. Revealing secrets. What else? Chapter 6, other offenses. Open. Ayan mga yun, wala nang bearing yan. Dali lang ha. Itong mga to, tinatawag nyo again, sulat nyo dyan, privilege communication. Okay? O, itong mga to, nawala na to rito, yung mga 231 nyo. Munti, sige, daan mo, ano. So, Open. o ayan, mga hindi sumusunod sa mga bossing, sa mga superior nila. Asuhan ka ng open disobedience, pero admin case pa rin na yan. Wala, sige pa, 232. Disobedience to order of superior officer. O, sige, hindi ka rin sumusunod sa mga bossing mo. Admin case pa rin yan eh. Sige pa, 233. Refusal to assistance. Ito, naku, patay kayo rito. Alam niyo naman, pag public servant, dapat mag-service talaga. So, pakibasa mo yung act niya, maganda yan. A public officer who upon demand from competent authority shall fail to lend cooperation towards the administration of justice or other public service if such failure shall result in serious damage to the public interest or to other party. Otherwise, penalty. Tawagin yung ganito to. Ito yung mga officer na hinihingi ng tulong pero hindi nagpe-perform ng mga duty. Eh, kakaso nyo 232. May ganyan senaryo sa board exam nyo. Kaso sa crime yun eh. Merong police, may lumapit na tao, Sir, may nangyaring crime dun sa amin. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ako naka-duty rito.
O, itawag mo yun sa iba, hindi pwede yung refusal yun. Non-feasance. Kasi sa crime nakalagay. 234? Refusal to discharge active office. Ito pa, binoto ka, tapos ayaw mo na gawin trabaho mo. Kaso, kumilik na rin. Ito mga ito, wala itong bearing. Doon tayo sa 235. Mas importante ito. Maltreatment of prisoner. Ito, nakita ko sa board exam. Maltreatment of prisoners. Now, under the maltreatment of prisoners, nakita ko tinanong dito is second paragraph. Ang inang tanong yun. What is the special aggravating daw ng maltreatment of prisoner? If the purpose is to extort, mabasa yun dyan? Extort what? Ayan. Magiging qualified yan na maltreatment of prisoners. Now, maltreatment nyo is commonly, dito lang yan, physical abuse. Kaso inamend na to. Meron na kayo nung 9745 yata. Naka-footnote ba dyan? Ang nakalagay po rito ay amended by RA 10951. Ay, yung bagong anti-torture act. Wala na yung 9745. Anyways, that's the new, ano na lang natin, wag na number. Anti-torture act. Oh, alam nyo to, kilala-kilala to nakaraan. Yung mga pulis may ruleta ng kapalaran doon sa kulungan. Papaikutin nila yun. Tapos meron doon mga jackpot, tusok ulo, 1 linggo, push up, 1,000. No, pagpunta kay stasyon, din nyo ba nakita yun, gano'n? Gaganon yung mga preso niyan, pagpapaikot yan. Isa nyo, nakadice pa yun eh. Kung ano yung lumabas, ayun yung parusa nila. Meron pa rin ba sa iba? Loreta ay ba yung Loreta nakapalaran na yun? Pag mabait yun. May isa pang ruleta doon nakatago, di nyo lang alam yun. Gagawin itong mga pulis yun, ginagawang training yung mga preso. Kung ano yung parusa nila doon sa training school, gagawin din ng mga preso. Ayun yung common doon, that's physical abuse. However, nung inamend to nung Anti-Torture Act nyo, lumawak. Bawal na rin yung klase ng psychological, emotional, na mga abuses nyo, ang dami na nito. Example, niloloko yung preso. Tangina, mentally yung tira, mental abuse. Alam mo ba yung misis mo, nakita ko kinakantot ng COP natin. Po, tangina, mabaliw-baliw talaga sa loob yun. Anti-torture na rin yun. Yung iba pa, hindi nga binubugbog, di naman pinapakain. Anti-torture act pa rin yun. Ano pa yung iba? Sobra yung pagpapatrabaho. Anti-torture act na rin yun. Lahat na ng klase ng abuses. Tandaan nyo. Any form of abuses now is considered now as anti-torture act. Daanan pa natin, 236. Sige, Maricel. Anticipation of duties of a public officer. Ayan, ginagawa naman to anticipation. Hindi ka pa elected or hindi ka pa appointed, bigla ka na nagpe-perform ng duty mo. Masyado kang advance. Anticipation of public duties. What else? 237. Prolonging the performance of duty powers. O yan, tayo na, paritard ka na. Nandun ka pa rin sa opisina mo. Dami gumagawa yun, mga inaris nyo. Sige pa, 238. Abandonment of duties or O yan, bawal mo rin gawin yan. Bigla mong iiwan yung opisina mo. Puro admin na to eh. Sige pa. 239. Usurpation of legislative powers. 239, usurpation of legislative power. Kung naalala nyo to, the law, the making of laws only. Hindi pwedeng gumawa ng batas yung iba. Hindi na pinapansin to eh. Sige pa, 240. Usurpation of executive function. O yan. Pag hindi ka naman taga-executive, judiciary ka, legislative ka, hindi ka naman pwede mag-implement. Sige pa, 241. Usurpation of judicial function. Nakita niyo yung tatlo na to? You just state that there is separation of the power of the government. Hindi sila pwede magsapawan ng kapangyarihan. Kaso hindi na yan dyan, pang-political law nyo na yan. Layo yan dyan. Sige pa, 242. 242, disobeying request for disqualification. Ano na? Disobeying request for disqualification. Sa disqualification. Alam ko, kamukha to nung ano nyo, waranto. Ako, mabigat.
Kung na lang i-discuss pag nagano na tayo ng mga ano, yung mga rito of habeas corpus, doon na lang. Wala, hindi na pang-crypto. Sige ba? 240 din. Orders or requests by executive officers to any judicial authority. Wala na yan. Sige ba? 244. Unlawful appointment. Okay na yan. Wala na yan. Puro comelec nyo, political law, tsaka administrative law. Yun ang pakilamanan yan. Ito na pakilamanan nyo, last one. 245. Abuses against custody. Yan. Kung daming nakikita kong gumagawa nito. Yung dalaw na asawa, yung dalaw na kapatid na babae, kinakantot. Gago itong mga to eh. Pang-prisoner din to. Discuss ko rin yata sa Coran sa inyo. Dapat meron kang custody doon sa tao na sa kulungan. Anong ginagawa? Ito nagkakaroon ng immoral advances. Doon sa mga babae na merong interest doon sa nakakulong na tao. Yung police ba, ito na, si James Warden yun na lang. Ngayon, dumadalaw yung asawa ng preso niya. O bago mag-conjugal conjugal visitation, sa kanya muna, sa opisina niya muna. Ayun, nagkakaroon ng immoral advances. Tawag nyo na ito sa ethical standard is sexual shakedown. Sa ethics nyo ito makikita, ha? Sexual shakedown. Ngayon tawag yan. Sakit na mga polis talaga yan. Mga ano natin nagbabantay ng kulong. Lalo ko estudyante ko po, tangina, dala niya yung anak ng mga preso niya. Gaganda po, tangina, kawawa. Pinagkakakantot nila. Tangina mga tao. Sasama, no? You. Abuses against justice. Makaisipin nyo, kasama ako doon, hindi, ha? Hindi ako kasama doon. What's the whole title 7 nyo?